everyone, this is Olivia, your pretty and maarting astrologer and tarot reader. And for today's video, let's do a reading para sa sign ng Leo. Hi! Leo energy. Leo. Kung ikaw ay may Sun, Moon, Venus, Rising, and even sa yung Saturn placements may Leo, ikaw, this one is for you. Okay. Ano ang mga messages for Leo? Meron tayong King of Wands, Three of Cups, King of Cups. Oh. Highlight dito ang usaping pag-ibig or love. Leo. Kung ano lang makita nating messages for Leo. This one is for you. Again. Queen of Cups, We have next 8 of Wands. Next 3 of Pentacles. Kurang natin ang konti. Next 10 of Cups. Next is the Strength card. This is the Leo energy. 9 of Swords, 7 of Cups. The Devil. Judgment. 9 of Pentacles. 7 of Wands. The Sun. Another Leo energy. 5 of Pentacles. We have here another 8 of Swords. 4 of Pentacles. Pasensya na kayo sa ingay. The Chariot. Queen of Pentacles. And Justice. Oh! So far, so great ang energy for Leos. Alright, again, welcome to another video. This is a reading for Leo. Kung ano ang makita nating mga mensahe sa baraha, yun. Ito ang mga messages nila for you. Kunin lang ang kung saan ka naka-resonate. Ibigay naman sa iba yung kung hindi. And please do follow, subscribe to all of my social media account. Mas active po ako sa TikTok. Catch me there kung gusto nyo ng live paid readings. Ayun. So, let's go back to our reading. Una ko nakita sa mga spreads ng Leo is Spotlight. Malakas ang energy dito na ikaw ay, alam mo yung magiging mabango ka para sa mga katrabaho mo, sa person mo, mas magkakaroon ng growth and increase attraction when it comes to romance here, Leos. Meron din ako nakikitang mas lalo ka magkakaroon ng courage pagdating sa pamilya, or maybe you have plans related sa family. May mga plano ka. It's either bakasyon to or simple family gatherings. Meron ako nakikitang ganon. Mas magsasucceed na siya ngayon. Pero meron din ako mga nakikitang maaring challenges na makasalamuha mo or maaring maranasan mo. So, I'm gonna focus on that, especially when it comes to your health. Leo, be mindful when it comes to your health. Kasi baka sa super pagiging on the go mo, nagkakaroon na ng hindi magandang dulot yun sa iyong mental health, sa iyong physical, sa overall health aspects mo.
Meron akong mga nakitang mga addictions dito na kailangan mong tigilan na, especially if it's may pera involved. Yes, kakasabi ko a while ago na pwedeng magkaroon ka ng magandang energy for spotlights na maghatid sa iyo ng mabilisang paglago sa pera, pag-advance sa iyong posisyon sa work, or maaring mas mapansin ka ng boss mo, ng person mo, at maghatid sa iyo ng inspiration to magnetize more abundance. But then again, you have to practice letting go of spending too much, of like parang papunta ka na sa out of control na pagkakaroon ng addiction. Yeah, addiction itself is a form of out of control. So, be mindful on that kasi meron ako nakikita din dito na bukod sa addiction when it comes to spending habits mo, ayun nga, baka maging overwork ka, mas pagtuunan mo ng pansin yung paglago ng pera mo, ng buhay mo, makakalimutan mo na ang iyong health. Prioritize mo lagi ang health mo. Meron ako nakikita dito sa mga Leos naman na matagal nang naging single. Merong pagkakataon sa love dito na maaring magbibigay sa'yo ng balanse na relasyon. Kung ikaw ay nakaranas ng imbalance sa past romantic relationship, this time may makikilala ka na someone who can really balance kung ano yung kailangan, gusto at nararapat sa'yo sa isang relasyon. Meron din ako nakikita dito na for some of you na single naman, enjoying the fruit of your labor, especially if may plano kang magbakasyon, mag-leave. Isa ito sa mga paraan mo para makapag-reflect ka. Again, very focus sa energy na to, ang addiction, ang attachment mo sa isang hindi masyadong magandang energy. Meron din ako nakikita dito, for some of you here, nagiging pwedeng magkaroon kayo ng parang sobrang defensive nyo sa emotions nyo. Especially if you're single here, parang hindi mo masyadong binubuksan yung sarili mo para sa mga taong ready nang kilalanin ka. Mas nagiging, not naman masungit, pero alam mo yung mas nagiging aloof ka, or mas ginugusto mong mapag-isa na lang muna. For some of you here, although ayun nga, very maganda ang posisyon mo sa spotlight, especially if you're someone na very creative in front of the camera. Meron dito, wag masyadong close off. Okay magkaroon ng boundaries, pero buksan mo rin this time yung puso mo sa mga taong ready kang ilagay sa balanse na buhay. Meron din ako nakikita dito, for some of you here, pwedeng may ma-meet kayo na alam mo yung someone na marunong humawak ng pera, pero hindi ka masyadong magpapakita ng interest dito. Or this could be someone na mapera na siya, that can help you somehow sa life mo or your status. Pero eto nga, mas pwedeng maging aloof ka, or alam mo yung masyado kang iwas. And another nakikita ko dito, mas magpo-focus ka ngayon sa physical mo, especially sa kamay mo, sa hands mo. Anything na gawain na related sa hands mo, pwedeng mas magtayo ka ng nail tech, or mas pagandahin mo lalo yung kuko mo, yung ganun. And that could be a sign na mas magiging focus ka sa healing mo, sa sarili mo. Pero yun nga, as much as that's really good,
do not be close off so much na to the point na baka i-isolate mo na yung sarili mo just because nakaranas ka ng very traumatic na pangyayari. Of course, I do not disregard that, especially if this is a very much traumatic experience, but try to be open more kasi ang daming mga tao na susubok para mas kilalanin ka. And another thing is, meron ako nakikitang pagwasak ng illusion dito. So, if you are confused sa isang bagay, especially if this is related sa emotions mo, if dapat mo na bang i-release, dapat mo na bang hintayin pa, you have to break free from this illusion. And I can feel that this energy is right around the corner. Mas magkakaroon ka ng clarity, mas mababawasan yung bigat mo. And ayun nga, ang nakikita ko dito, mas alam mo yung mas magiging mature ka when it comes to pagkilatis ng mga tao. And isa pa dito, bukod sa maganda ang nakikita ko when it comes to your career, pero nga, ayun nga, merong mga attachment na pwedeng mag-result siya into something na baka mahirapan ka i-recover to pag hindi mo naputol yung addiction or attachment issue mo sa isang toxic cycle. So, yun, be careful lang sa mga toxic attachment, toxic na gawain, yung mga nagsisimula sa pakonti-konting happiness, or alam mo yung like deserve mo yan. It's okay, but do not indulge too much na baka mawalan ka na ng safety net. And ayan, be open sa pakikipagkilala sa iba, but at the same time, be cautious na rin. And ayun, open your heart kahit na dahan-dahan lang. So yeah, that's it for today for Leo. Sana ay naka-resonate and naka-help itong reading na to. Comment kayo anything for me to know. Salamat! And bye!